Kakayahan diskursal. Ang kakayahan diskursal ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawahan at makakabuo na maayos, malinaw, at makakaugnay na mensahe sa pamagitan ng wika. Ibig sabihin, hindi lamang sapat na tama ng ang gramatika o mga salita, kundi dapat may luwikal na pagkasunod-sunod na at pakisahan. Ang mga ideya sa isang usapan o teksto. Mga mahalagang katangian ng kakayahang diskursal. Number 1. Cohesion o cohesion. Tumutukoy sa pagkakaugnay ng mga salita at pangungusap gamit ang mga pag-ugnay, panghalip o iba pang elemento ng gramatika. Halimbawa, si Ana ay masipag. Dahil dito, marami siyang natapos na gawain. Pinapakita dito yung pang-ugnay o conjunction. Ang pinapakitang pang-ugnay dito ay dahil dito. Coherence ay tumutukoy sa kabuuang kaisahan at lohikal na daloy ng ideya sa isang pahayag o talata. Halimbawa, ang isang salaysay na may malinaw na simula, gitna at wakas ay nagpapakita ng coherence. Halimbawa sa pakikipag-usap. Kamusta? Nagawa mo ba ang proyekto sa SP? Oo, nagabi ko natapos, pero nahirapan ako sa bahagi ng pamimili. Nakikita rito ang kaugnayan at daloy ng ideya, hindi putol-putol ang usapan. Ang kohesyon ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng mga bahagi ng wika sa antas ng pangungusap at talata. Ito ang gramatikal o leksikal na pagkakagapit ng mga salita upang maging buo at malinaw ang ideya ng isang pahayag o teksto. Mga paraan ng cohesion. Una, pag-uulit ng salita, repetition. Inuulit ang isang mahalagang salita upang bigyang diin ang ideya. Halimbawa, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang kabataan ang magpapatuloy ng ating mga pangarap. Pangalawa, paggamit ng panghalip o reference. Ginagamit upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng parehong salita. Halimbawa, si Lisa ay mahusay na leader. Siya ay may malasakit sa iba. Ang inaamin dito ay si Lisa. Siya daw ay isang magaling na leader. Upang hindi maulit ang salitang na Lisa, pinalitan ito ng siya. Siya o si Lisa ay isang magaling na leader at may malasakit sa iba. Number 3. Pang-ugnay o pananda, conjunction. Mga salitang nag-uugnay ng ideya o pangungusap. Narito ang isang halimbawa. Masipag siya, kaya siya ay matagumpay. Number 4. Ellipsis, pagkakaltas ng salita. Pag-aalis ng salitang naiintindihan na sa konteksto. Halimbawa, gusto ko ng kape, si Ana gusto ng tsaa. Ngunit pwede rin siyang maging, gusto ko ng kape, si Ana ng tsaa. Ang substitution ay isang paraan ng kohesyong gramatikal kung saan pinapalitan ang isang salita o parilala ng isa pang salita o parilala upang maiwasan ang paulit-ulit at pananatili ang daloy ng teksto. Mahalaga ito upang maging mas natural at hindi pa ulit-ulit ang pagpapahayag. Halimbawa, si Juan ay nag-aaral ng mabuti para sa pagsusulit. Ginawa niya ito upang makapasa. Sa pangungusap na ito, ang ginagawa niya ito ay pamalit sa nag-aaral ng mabuti para sa pagsusulit. Sa halip na ulitin ang buong parirala, ginagamit niya ito upang magbigay ng kohesyon sa teksto. Coherence o coherence tumutukoy sa kabuuan, kaisahan at lohikal na daloy ng ideya sa isang pahayag o talata. Halimbawa, ang isang sanaysay na may malinaw na simula, gitna at wakas ay nagpapakita ng coherence. Nga ba ang kahulugan ng coherence? Una, ito ay
may malinaw na paksa o unity of topic. Lahat ng ideya sa isang talata o sulatin ay umiikot lamang sa isang pangungusap ng paksa. Kung ang pinag-uusapan nyo ay kulay, nararapat lang dapat na pinag-uusapan nyo ay nakapaloob lamang sa gulay. Ang pangalawa naman ay lohikal na pagkakasunod o logical order sa Ingles. Ang ibig sabihin naman nito ay maayos na daloy ng pangungusap simula gitna hanggang sa wakas. Kung nag-uusap naman kayo ng inyong magkakaibigan, dapat sisimulan sa una, sa gitna at sa huli para magkaroon ng pagkakaintindihan. May malinaw na koneksyon ng idea o flow of thought. Bawat pangusap ay may kaugnay sa nauna at kasunod. Halimbawa na lamang nito ay nagsimula siyang mangarap noong bata pa siya. Dahil sa kanyang pagsisikap, natupad niya ito. Namang ginagamitan ng angkop na transition o transitional devices ay may mga salitang ginagamit para pagdugtungin ang mga ideya. Ito ang tinatawag na salitang transition tulad ng samantala, sa kabilang banda, bilang resulta, sa wakas, gayunpaman at iba pa.